Alam mo, may isang tahimik na krisis na parang nangyayari sa pamumuno ngayon. Hindi siya yung tipo na lamang ng balita, pero base sa mga materyales na pinag-uusapan natin, unti-unti nitong sinisira ang mga organisasyon, mga ministeryo, at kahit grabe mga pamilya. At ang nakakagulat, hindi ito krisis sa talent, di ba? O kaya sa oportunidad. Ito ay krisis sa dalawang bagay na madalas nating parang hindi napapansin, paninindigan at pananaw. Kasi sa pagbabasa ko, naging malinaw na maraming sa mga leader ngayon ay sobrang abala. Ang daming ginagawang mabubuting bagay, pero parang nawawala na sila sa tanong na, teka, bakit ko nga ba to ginagawa? O kaya naman, sa kabilang banda, alam nila kung ano yung tama, pero nag-aatubili silang manindigan. Marahil dahil sa takot o para lang mas maging komportable. Kaya siguro, magandang himayahinayan natin to. Ano ba talaga itong dalawang puwersang ito na kumbaga humuhubog sa isang matatag na pamumuno? Para masimulan natin, baka pwedeng linawin muna natin ano ba talagang ang ibig sabihin ng paninindigan at pananaw sa konteksto ng mga pinag-aralan natin. Magandang panimula yan. Kasi kung hindi natin sila bibigyan ng tamang kahulugan, baka iba-iba ang intindi natin sa buong usapan. Base sa mga materyales, ang paninindigan o courage ay higit pa sa basta-bastang tapang. Hindi ito yung pagiging walang takot, no? Sa halip, ito yung panloob na determinasyon na sundin ng Diyos sa kabila ng takot, sa kabila ng pag-aalinlangan o pagsalungat. Ito yung pagpili na magtiwala sa Kanya higit sa mga nakikita mong pangyayari. Tapos sa kabilang banda naman, ang pananaw o vision ay hindi rin personal na ambisyon. Hindi ito yung 5-year plan mo para sa sarili mo, di ba? Ito yung linaw na bigay ng Diyos na nagtatakda ng direksyon, ng layunin at kung ano yung posibleng kalalasan. Siya yung sumasagot sa tanong na, bakit? Okay, so malinaw yung pagkakaiba. Ang paninindigan ay yung lakas para kumilos ng tama, tapos ang pananaw ay yung linaw kung saan ka papunta. At ang tawag dito sa materyales ay ang twin crisis dahil ang problema ay kapag nagkahiwalay itong dalawa. Parang inilarawan pa nga na isang leong umungal pero walang direksyon o isang agilang may malalaking pakpak pero takot lumipad. Para maging mas konkreto, may mga halimbawa ba mula sa sources na nagpapakita kung anong itsura ng krisis na to? Oo, at napakalinaw ng mga halimbawa. Para sa paninindigan na walang pananaw, ang classic example talaga ay si Haring Saul sa Biblia. Bilang isang hari at mandirigma, walang duda sa tapang niya. Kayang-kaya niyang humarap sa kahit anong laban. Pero ang problema, nawala yung kanyang pananaw na nakasentro sa Diyos. Naging reaktibo siya. Kumikilos base sa takot sa sasabihin ng mga tao o sa pressure ng sitwasyon. Sa halip na sa malinaw na utos ng Diyos. Ang resulta, maraming pagkilos, maraming desisyon, pero lahat ito, naghatid sa kanya palayo. So all gas, no steering wheel? Ganon? Puro action pero Pero mali ang direksyon, yun na nga. paano naman yung kabaliktaran, yung may pananaw pero walang paninindigan? Doon naman pumapasok yung kwento ng mga Israelita sa Kadesh Barnea. Malinaw na malinaw ang pananaw. Ang lupang pangako. Bigay ng Diyos, nakalatag na sa harap nila. Nakita pa nga ng mga espiya yung ebidensya, di ba? Pero anong nangyari? Pinakinggan nila yung ulat tungkol sa mga higante at rintes. Ayun, natakot sila. May pananaw sila, pero walang paninindigan para kumilos at angkinin yung pangako. Ang takot ay naging mas malakas kaysa sa pananampalataya nila. Wow! Grabe! Isang leader na puro aksyon pero walang direksyon at isang buong bansa na may direksyon pero paralisado sa takot at binabanggit sa mga materyales mo na may malaking kabayaran tong pagkakahiwalay na to, no? Ang tawag dito ay silent collapse ng pamumuno. Teka, bakit silent? Anong ibig sabihin yan? Silent. Kasi hindi siya bigla ang pagsabog. Unti-unti itong nangyayari sa loob. Parang anay na kumakain sa pundasyon ng isang bahay. Hindi mo napapansin hanggang sa isang araw, bigla na lang, gumuho na. At may 4 na sintomas itong silent collapse na to. Ang una ay personal burnout. Apektado ako dyan. Yan ba yung feeling na pagod ka sa dulo ng araw?
Pero pag tinanong ka, ano bang natapos mo? Parang wala kang maisagot na makabuluhan. Parang tumatakbo ka lang sa isang treadmill, pinagpapawisan ka pero wala kang nararating. Eksakto. Motion without progress. Yun na mismo yun. Ang pangalawa ay moral compromise. Kapag may pananaw ka pero kulang sa paninindigan, mas madaling isuko ang prinsipyo para lang maiwasan ang gulo o kritisismo. Kasi yung takot sa sasabihin ng iba ay nagiging mas malakas kaysa sa katapatan sa kung ano ang tama. Nagiging mas mahalaga ang peacekeeping kaysa sa truth-telling. Nakakatakot yan. At sigurado akong may epekto yan sa buong organisasyon, hindi lang sa leader. At dyan napapasok ang pangatlo, organizational drift. Kapag ang leader ay nawala ng direksyon o paninindigan, ang buong organisasyon ay nagsisimulang, lumutang. Parang barkong walang timon. Ang daming programa, ang daming meeting, maraming aktibidad, pero wala talagang malinaw na patutunguhan. May naalala akong isang non-profit, napakabuti ng puso ng mga tao, pero taon-taon nag-iiba sila ng main project. Walang momentum na nabubuo kasi walang isang direksyon na pinanghawakanan. Familiar yung kwentong yan. Busy pero hindi productive. At ano yung pang-apat at panghuli? Missional paralysis. Ito na ang pinakamatinding epekto. Ang misyonismo, yung dahilan kung bakit nabuo ang organisasyon, ay natitigil. Natitigil ito dahil sa takot, tulad ng mga Israelita, o kaya naman, ang lahat ay nagiging abala sa mga bagay na hindi naman talaga nagsusulong ng totoong misyon. Sa huli, ang organisasyon ay nabubuhay na lang para sa sarili nito, hindi para sa layunin itinakda para dito. Grabe. So it's a domino effect mula sa inner life ng leader hanggang sa mismong misyon ng organisasyon. Alam mo, may isang particular na punto sa mga materyales na talagang tumatak sa akin. Yung idea na ang pamumuno sa Biblia ay hindi kailanman inilarawan bilang isang komportableng posisyon. It's always forged in pressure. Pwede mo bang i-expand yan? Bakit pressure ang dapat nating asahan at hindi peace? Napakagandang tanong yan. Kasi, baligtad ito sa iniisip ng marami, di ba? Akala natin, kapag pinagpapala tayo ng Diyos, dapat maging madali ang lahat. Pero ang ipinapakita sa mga kwento ni Moses sa harap ng paraon, ni Esther sa harap ng hari, o ni Paul habang tinutugis, ay ang pressure ay hindi aksidente. Ito mismo ang proseso ng paghubog. Hindi ito senyales sa nagkakamali ka. Madalas, kumpirmasyon ito na ang iyong pamumuno ay may ginagawang mahalaga. Ang tawag dito ng source mo ay stewardship under pressure. Binabago nito ang pananaw natin. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa posisyon o impluensya, kundi isang sagradong tungkulin na ipinagkatiwala sa iyo. Kaya ang pinakamalaking banta ay hindi yung mga kaaway sa labas, kundi ang kompromiso sa loob, ang takot na pumapalit sa pananampalataya at ang kaginhawan na pumapalit sa pagsunod. Yung pressure ang naglalabas kung ano talaga ang nasa puso mo. So kung parte ng proseso ang pressure, paano naman yung mga panahon na parang walang nangyayari, yung feeling na nasa disyerto ka, no? Yung parang ang tagal-tagal ng paghihintay. Binabanggit din yan sa mga materyales, di ba? Yung konsepto ng hidden seasons. Oo, at napahalaga niyan. Dahil kung ang pressure ang humuhubog sa atin sa gitna ng laban, ang hidden seasons naman ang naghahanda sa atin bago pa man magsimula ang laban. Tingnan mo si Moses. 40 taon siyang nag-alaga ng tupa sa Midian. Si David, isang pastol lang bago harapin si Goliath. Si Paul, nawala muna ng ilang taon sa Arabia bago naging apostol. Hindi ito pagkaantala, paghahanda ito. Dito sa mga panahong walang nakakakita, walang pumapalakpak, walang likes, dito hinuhubog ng Diyos ang paninindigan at pananaw sa pinakamalalim na antas. Yung katapatan sa maliliit at nakatagong bagay ang naghahanda sa isang leader para sa pampublikong impluensya. Ang karakter ay laging hinuhubog sa dilim bago ito subukin sa liwanag. Okay, so this brings us to a really practical framework na binabanggit dito na sa tingin ko'y pinagbubuklod ang lahat ng napag-uusapan natin. Ito yung ideya na ang isang leader ay called to stand, sent to build. Tinawag kang manindigan, sinugo kang magsulong. Himay-himayin natin to. Ano ang ibig sabihin ng to stand o manindigan sa kontekstong ito? Ang standing o pagtayo, ito yung aspeto ng paninindigan. Ito yung pag-angkora sa katotohanan, sa salita ng Diyos, sa iyong mga prinsipyo.
Ito yung pagtangging magkompromiso kahit may pressure. Yung lakas ng loob na sabihin, dito ako tatayo kahit mas madaling umatras. Ito ang who you are component ng leadership, yung pundasyon mo. Malinaw. Pundasyon. At paano naman ang to build o magsulong? Ang building naman ay yung pananaw na isinasabuhay. Ito ang aktibong bahagi, ito yung paglikha, paggabay, pag-abot sa mga tao, pagsusulong sa layunin ng Diyos. Hindi ito basta pagkilos lang para maging busy, ito ay pagkilos na may direksyon, may itinatayo. Ito ang what you do component. At ang problema ay kapag isa lang dito ang ginagawa mo. Tama. Tumpak. Kailangan itong pagsabayin. Ang paninindigan na walang pagsulong, nagiging stagnasyon. Magaling kang tumayo at ipagtanggol ang katotohanan pero wala kang naitatayong bago, walang nangyayaring pagbabago. Nagiging bantay ka lang ng museo, kumbaga. Pinoprotektahan mo ang nakaraan pero walang nililikha para sa hinaharap. Sa kabilang dako, ang pagsulong na walang matibay na paninindigan ay, madaling bumagsak. Pwede kang maging abala sa pagtatayo ng kung ano-ano pero kung hindi ito nakatayo sa matibay na pundasyon ng integridad, bahay na gawa sa baraha lang yan. Babagsak din sa unang malakas na pagsubok. Kailangan mo ng ugat at pakpak. Gusto ko yung analogy na yan, ugat at pakpak. So para sa mga nakikinig sa atin, paano natin gagawing practical ang lahat ng ito? Let's get into the so what. Nagbigay ang mga materyales ng ilang mahalagang paalala. Mukhang nagsisimula ang lahat sa paglilinaw ng bakit, tama ba? Oo, yon ang una at pinakamahalaga. Linawin ang bakit. Bago ka kumilos, bago ka maglunsad ng kahit ano, siguraduhin mong ang pananaw mo ay nakaugat sa salita ng Diyos, sa panalangin at sa payo ng iba. Yung bakit ang nagbibigay ng tibay sa paano. Kapag malinaw ang bakit mo, mas madali mong mahaharap ang kahit anong paano. Okay, klaro ang bakit. Pangalawa, kailangan mong linangin ang paninindigan. Ang ganda ng punto sa source na ang tapang ay hindi bigla ang dumarating, parang muscle, no? Kailangang i-exercise. Lumalago ito sa maliliit na gawa ng pagsunod. Magsimula ka sa mga desisyon sa araw-araw kung saan ang takot ay nagpapahina sa'yo. Bawat maliit na oo sa Diyos ay nagpapalakas sa'yo. Tama yan. At may kaugnayan dyan ang pangatlo, na sa tingin ko ay napakahalaga para sa maraming leader na nakakaramdam ng burnout. Matutong magsabi ng hindi. Kasi ang isang malinaw na pananaw ay nagbibigay din ng mga limitasyon. Ibig sabihin, hindi lahat ng magandang oportunidad ay para sa'yo. Ang pagsasabi ng hindi sa mga bagay na hindi nakahanay sa misyon ay isang paraan ng pagproteksyon sa iyong mas mahalagang oo. Grabe, aaminin ko, hirap ako dyan. Yung feeling na baka may ma-disappoint ka, pero tama ka, bawat hindi sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga ay nagbibigay daan para sa isang mas makabuluhang oo sa iyong tunay na misyon. At panghuli, tanggapin ang proseso. Ito ay pag-alala na ang pamumuno ay isang maraton, hindi isang sprint. Hindi mo makikita ang resulta agad-agad. Dahil dito, ang pagpapanatili sa kalusugan ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pamamahinga, panalangin at pagpapakumbaba ay hindi isang luho. Isa itong pangangailangan para makatapos ka ng maayos. Hindi mo maibibigay ang wala sa'yo. Ang pag-aalaga sa sarili ay pag-aalaga rin sa misyon. Sa huli, habang pinag-iisa natin ang lahat ng ito, ang pamumunong tunay na nagiiwan ng marka ay hindi nasusukat sa bilis o ingay, no? Kundi sa katapatan sa paglipas ng panahon. Ito ay ang pagsasama ng dalawang puwersa, ang lakas ng loob na manindigan kapag mas madaling umatras at ang linaw ng pananaw para sumulong ng hindi naliligaw ng landas. Eksakto. Ito ay pamumuno na parehong may ugat at may pakpak. Nakatayo ng matatag sa paninindigan tulad ng isang puno na hindi kayang ibuwal ng bagyo. At kasabay nito, lumilipad ng may direksyon dahil sa pananaw, tulad ng isang agila na malinaw na nakikita ang patunguhan mula sa itaas. Kaya bago tayo magtapos, gusto naming iwan sa iyo ang isang mahalagang pagninilay. Isang hamon na tanungin mo ang iyong sarili ng may buong katapatan. Una, saan ako kasalukuyang umuurong kahit na tinatawag ako ng Diyos na manindigan?
At pangalawa, saan ako sumusulong pero hindi ako sigurado kung bakit o saan talaga ako patungo. Tandaan, ang mga tanong na ito ay hindi tungkol sa iyong kakayahan, galing o talento. Ito ay tanong tungkol sa iyong katapatan.